Psalms 136. Marami to, pero ito ang pinakabuod lang ng verses na yun. Sa Psalms 136, it's about giving thanks to the Lord. At sabi niya, hello! Kaya daw yung mic. Pero marinig ni DL eh. Ayan, Psalms 136, isa lang verse na to sa kabuuan. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. Totoo ba yun? Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At yung iba pang verses sabing ganyan, indefinite, walang katapusan ng kanyang pag-ibig. Yan. Dahil, sabing ganon sa pinakabot ng Psalms 136, marami siyang ginawa para sa atin, sa mundo. Ano-ano yun? Yung tumingala lang kayo, andun yung sun, moon, ano pa? Stars. In heaven, andyan. At meron tayong day and night. Nakalagay doon. Meron tayong mundo, may water. At sabi niyang ganon, yung protection niya ay palaging nasa atin. Amen? Ayan. So, tayo po tayo lahat. At yan po ang mga dahilan kung bakit tayo ay pupuri sa Kanya na may pagka saya, may galak. Yan. Huwag yung parang nanlalata. Awitan natin ang Panginoon dahil sa Kanyang mga ginawa para sa atin. Amen po ba? Amen! Ayan. So, awitin natin ang the Church of God. Tayo po yung Church of God, diba? Kaya kailangan, sabing ganyan, moving lahat ng ating pwedeng gawin. Gawin natin para sa Panginoon. God is moving. The Church of God is moving. The battle has begun. The force of the world. We are marching on today. So say goodbye to doubt and give a victory shout. The Church of God is moving on once more. The Church of God is moving. The Church of
Manalangin po tayo mga kapatid. Father in Heaven, salamat po muli sa araw nito na pinagbuklod niyo po ang bawat isa sa amin upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po, Ama, patuloy na pag-ilos mo sa lugar nito. Ikaw lang po ang maluwalhati, maitaas. Ganyan din po sa aming pastor na gagamitin mo.
gabayan mo po siya ng iyong mga wisdom na ibibigay mo, ano po yung minsan ibibigay niya sa amin. Nalain ko po na maging mapagbubulain namin, ipamuhay po namin ito, Ama, sa araw-araw ng buhay namin, habang kami naririto sa mundong ito. Upang maging kalakasan po ng aming mga spiritual na buhay, hindi po ang piskal na katawan. Maraming salamat po, Ama, dahil ikaw po ang pag-asa namin. Wala na pong iba na magliligtas sa aming pag natapos na ang mundong ito. Sa iyo po ang papuri sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Bago tayo po ay patiin natin ang bawat isa. Pupulit sa inyo lahat. Manong. Meron ka po na upuan dito. Walang upuan. Meron dito sa tabi ni Crisel. Ayan. Crisel po. Pag-pray po natin ang Manong, yung po. lugar. Natin. Wala na unahan. Sa unahan. Diyan, papo. Manong, dito ka po. Okay, sa ating announcement, magkakaroon po tayo ng may mga offering na yan. Okay. Sa ating announcement, hindi ko nilagay sabihin ko na lang po. May mga training po tayo, seminar, para sa ating mga bago, New Believers Class. Every Saturday yun. Pero magpalista. May nagpalista na ba? Tapos, may discipleship din tayo. Yung mga natapos sa New Believers Class, yun ang inilista naman sa discipleship. So, yung New Believers Class, kung sino pa po ang hindi nakaka-attend, please po, palista po kay Sister Diana or Sister Kim. Yan. And then, meron din po tayong, wala rin kasi dyan, hindi na. Magkakaroon din po tayo ng song leaders training. Yan. Kung sino gustong umawit, siya yung mag-i-lead dito katulad ginagawa namin. Yan. May song leaders training. Palista na rin po kayo sa Sister Diane. Kaya titingnan natin kung sino may gift of singing, diba? Na binigay sa inyo ng Lord. Gamitin nyo na bago mahuli ang lahat. So, may boses dyan. Siyempre, gusto nyo special number. Yeah, pwede rin. Okay. Meron din po tayo mga children's hour, yung kids ministry. Medyo umuunti yung mga bata, Kailangan enroll natin sila
ng mga anak natin, mga pinsan, para matuto na rin sila at a young age sa Bible. Kung ano mga principles ng Bible bilang mga bata. Yan. May sinusunod silang panuntunan na tama. Hindi lang yung mga kids, kundi yung mga teens. Ano ba age ng teens? 13 up? 13 to 17, 18. 18 kasi dalaga na daw yun. Sabi na ba, 18. Kaya So, natin, 19. mga teen. Ayan. Basta may teen daw, yan. Basta may teen. Ayaw. Pero yung wala ng teen, saan yun? Adult class. Yan. Ang araw. Okay, so start natin. So magpa-enroll na, magpalista rin po kay Sister Diana. Second week ng July, mag-start tayo ng bagong class ng mga bata and teens. Ewan ko kung gusto ng adult class. Wala pa akong mag-handle ng adult class. Si Teacher Edith. Hanggang pala si Teacher Edith. Ati daw siya. Yun na. Senior. And also, kung may mga talents kayo or gift from the Lord sa music, pag-gitara, pagkanta, sa drum, mga drums. Ayan, medyo magpa-enroll na lang kay Kayo Brother. pa rin. Ha? Sa inyo pa rin. Sa amin pa rin. Sa iyo. My brother Joe Marie. Yung brother Joe Marie. Sa Drums. Sa guitar. Kailangan na lang sa kanya kung saan pwede. Enroll na lang. Pwede rin sa bass. Pwede rin sa organ. Ushering. Ha? Ushering. Ushering. Wala pa tayo. Para wala akong usher, ha? Yun nakabantay sa gate. Yan, nakabantay sa gate. Yan. Yan, sabihin nila, welcome po. Yan, yung lagi nakangiti. Ano man nakasimakot, yan tutuloy. Kailangan masaya siya na magwe-welcome. Okay. Tsaka gusto niya talaga sa heart niya na nag-meet sa mga tao, yan, gano'n, nangangamusta, yan, usher. Masyadong, siya, mapasensya. Yan, di ba? Okay. So, tapo po tayo sa ating offering. Pero nagbibigay lang po muna ako ng verse. So, habang nag-offering tayo, may special number tayo makikita. Pero special din. Okay. So, sabi niyo sa 2 Samuel, May special child. chapter 24, verse 24, sabing ganon, sa ating offering, I shall not offer up to God burnt sacrifices without cause. Sabi ni Samuel, Ay, wala. Iba yung hindi po ako binasa. magbibigay. Hindi po ako magbibigay ng aking offering ng walang sakripisyo na involved sa akin or hindi bukal sa aking loob. I will not offer anything to God. Ganon, without cost. Kahit sa tithes kasi talagang ano ngayon, yung rule na ng Panginoon ngayon sa ating mga natatanggap na income or mga baon, may 10% si Lord. Yun lang yun. So, habang ibigay po natin ang ating offering, awitin po natin ang We bring the Kakantara. sacrifice. Gulat.
ulat. Okay, 1, 2, 3, and... We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to Mabagal na. and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga kaloob ng pagnapunta na ibigay po ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, Kahit itong mga na hindi po natitilang yung pagpapala sa amin. Kahit po kami ay ganun. hindi na tapat sa iyo, tapat ka pa rin sa amin, Baka Panginoon. nag-stock lang siguro. At salamat po, Panginoon, sa mga taong nagbigay, i-bless mo ang kanilang mga kabuhayan, at i-bless mo rin po ang kanilang bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy ka, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng tunay na yaman sa mundo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, ay bibigyan po tayo ng isang special number, Sister Diana. Thank you, Lord. Ayan, walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon. Kahit na nagkakaroon tayo ng problema, pagsubok, huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa iyo ay salamat, sa iyo mamalig ka, salamat, sa liwanag namin nawag mo, salamat, sa iyo Diyos, salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo walang hanggan. Salamat, Espiritu Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang panamay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, iniibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo.
sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon naman po ay handa natin ating puso at isipan sa pakikinig po ng ating salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor Cesar. Purihin po ang Panginoon Diyos. Hindi po ay lakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ayan. Ito ng mga kinanta po natin ngayon. Ano po, pati po yung special number ni Sister Diana. Salamat sa iyo, Sister Diana. Salamat sa Panginoon Diyos. So bago po ako magsimula ay manalangin muna po tayo. Hallelujah. Hindi Panginoon Diyos, yan po yung mga naging sandali ito. Pupuri, pagpasalamat Panginoon Diyos sa iyong biyaya, pagsama sa amin Panginoon Diyos. Lord, ikaw ang may hari ng langit at lupa. Yung bayad sa iyo sa At mayroon kami ay nanggaling sa iyo. Lord, maraming po salamat. Talangin po namin sa daling ito. Pinisin mo aming mga puso, aming mga isipan, upang sa ganun Ama, ang aming mapapakinggan ay ito po ay magsilbing aral, magsilbing Panginoon sa aming mga puso, upang sa ganun Panginoon Diyos, may apply namin sa pang-araw-araw na buwan. Samahan mo kami, dala ng Espiritu Santo. Dalahin po namin, ikaw ang isang maitaas sa mensahe ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi po ay So, tingnan niyo muna po yung mga katabi. Nabati niyo na po ba ng magandang hapon ang inyong mga katabi? Ang hapon. Tingnan niyo po, kailangan nakikita niyo po. Magandang hapon lang. Dapat ay mayroong ngiti. Salamat po sa mga magagandang ngiti ninyo. At napansin ko na maraming pinaw po si Brother Lynn, no? Itong pulpit natin, meron na, no? Si Tana yata yung gumawa. Palampakan po natin. Kasi yung ano ba yung speaker na nakita mo doon? Speaker ba yun? Amplifier. Amplifier. So, palampakan muli natin natin po ng Diyos. Bakit na, yung yung ventilator. Palampakan po natin natin po ng Diyos. So, nagpapakulay po yung blessing po ng Panginoon Diyos.
Alam niyo po kapag tayo ng lahat ay bine-bless po ng Panginoon Diyos, ang naisip po natin ay nagbigay po tayo ng kaganahan sa ating po Panginoon. So habang tayo po'y naglilingkod, maging sa paggawa po nito, di po ba? Pag magawa po tayo ng mga bagay, pagbibigay ng mga ganyang bagay, kapag tayo po ay mayroong kagalakan sa Panginoon Diyos, lalo po tayong nagpapatuloy sa kagalakan yun. No? Kahit walang bayad yan, gagawin po natin yan sa pamamagitan po ng pagmamahal po natin sa ating Panginoon Diyos. So lahat nga po ay i-encourage po, no? Na gawin po natin yung mabuti. Gawin po natin, ano po yung mga kalagod sa ating po Panginoon Diyos. Nang sa gano'n, po, yung patuloy na pagpapala po sa atin ng Panginoon Diyos ay nagpapatuloy po sa atin. Hindi lamang po sa atin, maging sa mga mahal po natin sa buhay. So ngayon po ay meron po tayong tatalakayin. Ang title po ng tatalakayin po natin ay okay na. Okay. Ayan. Ay, ayan na. Ayan na. I-click mo na. Yung preaching na nawala. Palakpakan po natin ang iba. Ayan na. Ayan na. Okay. Siguro. Ako na. Ay, wala. wala. Sige po. Para hindi mo na maano. Just him. Rotate mo na yun. Okay yun ano yung cable. Yung monitor, yung cable. Ayan, ayan. Lakas-lakas ng ulan. Wala sa ulan. Click mo. Yun. Ayan. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay unbeatable. Ano po ba ibig sabihin ng unbeatable? Sige po. Ano po? Yung unbeatable. Hindi matalo. Hindi matalo. Alam niyo po ba na bawat mananampalataya ay unbeatable? Para sabi mo sa inyong katabi, unbeatable. Kayo mo ba ay naniniwala? Na wala po kayo ng pagkatalo Meron ka rin. sa pangalan ng Panginoon Diyos. So, tinaman na po natin, no po, ano ba ibig sabihin na unbeatable? Unbeatable ay, ayan, not able to defeat, no po, hindi siya kayang talunin. Ano ba ibig sabihin ng unsurpassable? Hindi kayang lampasan o higitan. Unconquerable. Ano ibig sabihin unconquerable? Hindi kayang pasukuin. Tapos indestructible. Hindi kayang wasakin. Hindi kayang sirain. And then cannot be overthrown. Hindi mo kayang pwersahin. Yan po ang mga mananampalataya. So, bibigyan po ka ng isang example na kapag wala ng Kristo, kahit anong galing mo, beatable ka. Kilala niyo po ba si Alexander the Great? Sino po nakakilala o nakarin na pakinggan na si Alexander the Great? Siya po ay pinanganak ng 356 before Christ po yan 356 hanggang 323 before Christ. By the age of 22, he conquered Greece, Eastern Mediterranean region, mga po yan, mga 10 countries yan. Egypt, and then Northern India. Kung kikilalanin po natin siya, talaga po siya ay tunay na strategist, tactical po siya, magaling po siya sa warfare, at siya po ay talagang kilala na po. Pero may nangyari po sa kanya. Suffered defeat in the battle of the Hydaspes 326 before Christ.
So, ibig sabihin, kahit gaano kakagaling, dadanas ka ng pagkatalo. Alam niyo po ba kung ano kinamatay ni Alexander the Great? Siya po ay namatay sa typhoid fever. O ito tinatawag ding, o kaya ay malaria. Ano ba yung nagkukos ng typhoid fever tsaka ng malaria? Isang lamok. Diba? Gaano kakatapang ang tatapos na pala ng buhay mo ay isang lamok. Ito po maaari, siya po ay marami, kilala po siya. At siya po ay marami pong nasa history. At kung babasahin niyo po ang Bible, isa po siya. Hindi na bagay ang pangalan niya, pero isa po siya sa Macedon. Taga-Macedon po siya na kung nagko-conquer po ng mga countries. Ito pa maaari ay hindi nyo kilala. Kita po nakakilala kay Genghis Khan. O ngayon nyo lang namin. Genghis Khan is the man who almost conquered the world. Siya po, ito, after po yan, 1162. Ibig sabihin, may panganak na po si Cristo, 1162 hanggang 1227 year. He was by far the greatest conqueror the world has ever known. Kilalang-kilala po siya. Taga-Mongol po siya. He conquered, tinan niyo po he conquered Russia. Di ba ang lakas-lakas ng Russia? He conquered China. He conquered Korea. He conquered Southeast Asia, Persia, India, and then yung Middle East, no? Pinongkar din niya. And then yung Eastern Europe. Sabi po dyan ay, in all, he conquered almost 4 times the lands of Alexander the Great. Talagang magaling po siya. Kumbaga, 4 times siya mas magaling kay Alexander the Great. Isa po siyang Mongol. Kung titignan po natin, ang Mongolia ay parang hindi naman napapansin po. Pero sa history, maganda po ang ginawa ni Genghis Khan. Talaga pong kilalang-kilala po siya. Pero, hindi lahat ng panahon pagtatagumpay. Suffered defeat in the Battle of Samara then. Alam niyo po ba kung anong ikinamatay ni Genghis Khan? Alam niyo po yung bubonic plague? Sino po nakakaroon na kami na ng bubonic plague? Ang tawag ko sa kanya ay Black Death. Pag yung countries po ng Europe, half po ng population yan, dahil po salot yan, half po ng population yan namatay. Ganun po kabagsik yung bubonic plague. At ang bubonic plague ay dinadala lamang po yan ng isang puto na nasa daga. Pag kinapitan yung daga at pumunta sa iyo, magkakaroon ka na ng bubonic plague, yung bubonic na illness. So, ano makikita po natin ako? Ang kamatayan pala ng mga greatest na ito ay mga galing lang sa mga maliliit na insekto lang. Beatable. Ito po ang verse po natin ngayon. Sabi po sa Matthew 16:18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sa Tagalog, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, tingnan po natin, isa-isahin po natin yan. Sabi diyan ay, on this rock, punta po natin, si Jesus is the rock, the foundation of our faith. He is the firm and sure foundation of truth, the unshakable foundation of our faith. Meron po tayong solid ground kay Jesus at kailanman hindi po ito matitinag ano man ang mangyari. Tayo po lahat ay naniniwala na kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoon Diyos, ang inaatakan po natin, ang saligan po ng ating buhay, wala na pong iba kundi si Jesus. Matatag. Tayo po ba'y naniniwala na ang saligan po ng ating po kinatatakan, ang
ating pong pananampalataya ay hindi kayang buwagin, matumba, mauga sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, ang tanong, sino po ba nakakilala kay Kristo? Kilala po ba natin si Jesus? Amen. Amen. So, tingnan po natin. Who is Jesus? Sabi po dyan ay, He is the image of the invisible God. Dapat maliwanag po sa atin yan. Po. Image po siya ng invisible God. The firstborn of all creation. Hindi po malilikha ang lahat ng bagay, kundi sa pamamagitan po niya. Son of the living God. He is God. Siya po ay tunay na Diyos. Wala pa po tayo dito, Diyos na po siya. He became a human to save us and then gave His life as a payment for our sins. Ito po ang maganda. He conquered death when He rose from the dead. Tignan niyo po, nakita po natin kanina yung mga greatest man na po. Sila po ay talagang maraming kinongker. Pero ang hindi na kayang i-conquer ay ang kamatayan. Si Jesus, kinakailangang panglagyan ng tinik sa kanyang ulo, hagupitin, ipako sa krus, para lang mamatay sa sana po natin lahat. At hindi lamang yun, hindi mababaliwala lahat ng mga pangako niya, kundi niya kayang i-conquer maging ang kamatayan. Kaya nga po ang ating po Panginoon Diyos, buhay sa sandaling ito. Amen po ba? Palapakan po natin ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, ang sino mang manampalataya at magsisi sa kasalanan at kilalanin po siyang Diyos at tagapagligtas, patatawarin po tayo ng ating po Panginoon Diyos. Amen po ba, Dad? Amen. Alam niyo po lahat po ng mga sala po natin na po ngayon, mga nakalipas, mga gagawin pa, patatawarin po yan ang ating po Panginoon Diyos. Wala naman po siguro dito yung yung pamumusong. Yung pamumusong po ay wala pong yan kapatawaran. Pero tayo yung mga mananampalataya na so lahat po ng mga kasalanan na pwede po natin magawa, pinlano, ay patatawarin po yan ang ating po Panginoon Diyos. Habang tayo po'y nabubuhay, we can live to the fullest, yung buhay na mayroon pong katagumpayan. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, tayo po bang lahat ay mananampalataya? Amen. Tayo po bang lahat ay nabubuhay nang mayroong katagumpayan? Sino po ang walang problema? Sino po ang maraming problema? Ayan. Alam niyo po, pag may problema, kayo po ba ay nagpapasalamat kung kayo po ba ay may problema? Ay, tanong ko sa inyo nagpapasalamat po ba tayo pag meron po tayong problema? Kunyari, meron pong mabigat na problema, no? Wala. Ano ba mga mabibigat na problema? Karamdaman. Diba? Pera. Diba? Trabaho. Salamat sa Panginoon Diyos kasi nararanasan mo kayo sakit. No? Kasi pag hindi mo na nararanasan yung sakit, ang ibig sabihin ay patay ka na. Salamat sa Panginoon Diyos, nakakaranas tayo ng problema, nararamdaman po natin yung mga hapdi, kirot. Pero ang maganda po doon, lahat po na pinagdadanas po natin, sinasamahan po tayo na ating po. Ano mang sitwasyon po? Ano mang sitwasyon? Ano ka man sa sitwasyon na meron po tayong karamdaman? Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay tagumpay. Naalala ko nga po doon, habang ako sa tayo, naalala ko po yung hipag ko po. Kapatid ko siya ng misis ko. Siya po ay mananampalataya, naging pastor po siya, nasa Japan siya. Siya po ay nagkaroon ng cancer. Makikita niyo po yung isang tao may cancer, talagang butot-balat na, no? Yung lubog na yung mga piski niya. And then, ikinagkwento sa akin yun ay habang siya ay namatay, kasi nandun yung kapatid niya nagpupuri siya sa Panginoon Diyos. Sabi niya ay nandiyan na siya. Sikusundo siya. Yan ang maganda. Ang mamatay kay Kristo at mabuhay kay Kristo ay
tagumpay. Wala po tayong pagkatalo sa ating pong Panginoon Diyos. Ang kamatayan ay napagtagumpayan niya. Patunay na lahat po ng ipinangako niya po sa atin ay tutuparin niya. Ang tanong po sa inyo ngayon ay ano po ba mga bagay, ano po yung mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan niyo na tutuparin ng ating pong Panginoon Diyos? Buhay na walang hanggan. Eternal life. Ano pa? Ano? O, gift of the Holy Spirit. Para pangako po yan. Ako, dapat po, yung gift of the Holy Spirit. Ano po yan? Yung mga paglilingkod na po. Magpaglilingkod. Fruit of the Spirit. Di po ba? Dapat po, meron po tayo niyan. Kagala ka pa naglubo muna sa ating po Panginoon Diyos. Kung tayo po ay mananampalataya, kung tayo po ay nagsimulang maging mananampalataya, meron na po tayong gift. Hindi lang isa, hindi lahat, pero meron po tayong gift. Ang tanong ko po sino po ito po ang walang gift? So, maliwanag, tayo pong lahat ay merong gifts. Ito ba? Taas po ngayon ang lahat na merong gifts. Ayan, amen po. Tayo pong lahat ay merong gifts. Diba? So, dapat po yung mga gifts po niyan, ginagabit po natin sa ating po Panginoon Diyos, paglilingkod po sa ating po Panginoon Diyos. Sabi po sa Matthew 7:24 hanggang 27, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Matatag na pundasyon. Umulan man ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na yan ay ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Foundation of our faith is rock. At ang rock po yan, wala na po iba, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dyan, ang bawat nakikinig ang aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bubagsak at lubusang nawasak ako. So alam po natin ang salita po ng Panginoon Diyos. Kapag alam po natin na ang salita po ng Panginoon Diyos, atin po itong isa pamuhay. Nang sa ganun po, makita po natin ang foundation ng ating po pananampalataya, wala na pong iba kundi ang ating po Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo ay, should po ba tayo na ang ating pong ground ay solid ground? Hindi po ba rin pag may problema ay yung nag-aalala? Alam niyo po, pag nananalahan po ako, yung nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos, pag nagpapasalamat ka sa Panginoon Diyos, pupuri ka sa Kanya, nananalangin ka, ang tanong mo lang, after mong manalangin, Lord, paano mong gagawin? Kasi nandun na sa iyo yung yung assurance ng Panginoon Diyos na ibibigay sa iyo. At last 2 months lamang po, marami po ako mga panalangin na si Lord talaga ang mag-provide. Ang problema ko, ito po, yung latest ko po, napansin nga ako ngayon ni Sister Shepherd, bakit kaya yata positive? Pansin mo, sabi ko nga, nasa construction area ako Pero ang katotohanan po na, yung anak ko, yung father ko po ay, kasi inupa siya ng bahay, at siya po ay, hindi kasi dito siya naging maganda sa paglilinis ng bahay, kaya nakaalis. So, isang linggo, naghanap ako ng bahay, siyempre, kailangan ko ihanap siya ng bahay. Pero wala akong makita ng bahay, na shoot doon sa gusto ko. Hindi ako makikita. So, ginawa ko na lang, kaya ako nang itim, gumawa ako ng bahay. Lupit ako. Pero hindi naman malaki. 8x8 lang yun. 8x8 lang yun. Ang ginawa ko doon ay mga tubular, mga bakal ang ginawa ko. Tapos, wala akong katulong. Kaya, babad ako sa araw. Pero maganda ko. Narananan ako sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw naman mag-provide. Ikaw mag-provide ng mga pangailangan ko. Ito, nagpo-provide talaga ang Panginoon Diyos.
Kapag nanalangin ka sa Panginoon Diyos, magpuprovide siya ang Panginoon Diyos. Makita lamang kung ano yung motibo ng puso mo. Kapag ang motibo ng puso mo ay para sa sarili mo, ay magtagal yan. Pero ang motibo ng puso mo ay para maiangat mo ang Panginoon Diyos, purihin siya, ipagkakalot siya ng Diyos yung mga bagay na Panginoon mo. Alam niyo po na buwing bago, wala naman akong ginastos. Pero ibig sabihin, nag-provide siya. Pwede ginamit yung anak ko, ginamit yung kapatid ng mga ng tatay ko. Sabi ko, Lord, hindi ko sila nakikita, pero nagkaroon kami ng mga connection, ano? So, wala naman akong hinihingi. Pero nagpapadala sila. Ganun po tumugon ng Panginoon Diyos. Kung anong pangailangan mo, ipagkakalot po ng Diyos. Alam niyo po, sino po rito ang wala pang Kristo sa kanyang buhay? Lahat po tayo meron na, no? Kung wala pa po ay, now is the time. Kung tumanggap ka, emotional lang. Now is the time na makilala ko ang ating pong Panginoon Diyos. Si Jesus, siyang tagapagligtas ng ating pong buhay. Sabi po sa John 1:9, subalit yung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Alam niyo po, ang buti po ng Panginoon Diyos na po, sabi niya ay at ang mga kasalanan po natin, siyempre po maliban po sa ano po, ang mananampalataya po ay wala na po doon dapat yung pamumusong na po. Kumikilos ang banal na Espiritu Santo pero binabaliwala po natin. Tayo pong lahat ay mananampalataya, tayo pong lahat ay meron pong banal na Espiritu Santo. Ano mang kasalanan na meron po tayo, ginawa po natin sa dilim, ihahayag po ng Panginoon Diyos sa liwanag. Ano mang kasalanan po natin na itinatago, akita po ng Panginoon Diyos. Kaya huwag ka nang mahiya sa Panginoon Diyos. Kung meron tayo kasalanan ginawa, amin po tayo ng tayo pinagkasala. Humingi po tayo ng kapatawaran na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, kapag tayo po ay meron kasalanan, para lang po tayo meron kami gala sa loob sa liit. Hanggat dumadami po yung mga kasalanan yan, dumadami lamang po yung kadena po sa ating po mga laig. At yung mga kadena yan, pag dumadami, nagiging kabigatan po sa atin. Ano pong gagawin po natin? Pagkalog natin sa Panginoon Diyos. Yung mga kasalanan yan. Pagkalog po natin, sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat siya ay tapat at matuwid. God forgives and forgets. Okay, kapag tayo po ay humingi po ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos, patatawarin po tayo at hindi lamang yun. Kalilimutan ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga nagawa po natin kasalanan. Amen po dan? Mabuti po ang Panginoon Diyos na po. Kung ikukumpara po natin sa tao, tayo po ay inutasan po ng Panginoon Diyos na magpatawaran kayo. Di ba? Sabi nga po gano'n kung lalapit ka sa akin, ilagay mo muna sa tabi niyo yung handog, at pumunta ka doon sa iyong kapatid at pakipag-ayos ka sa kanya. At kapag nakipag-ayos ka na sa kanya, balik kayo sa akin, at saka mag-ihandog ang iyong handog, alay na handog. Ang tanong ko po ay, sabi ng Panginoon Diyos, kaya niya ang mag-forgive, kaya niya rin kalimutan ang lahat ng mga sala natin. Ang tanong ko po sa inyo ngayon ay, kapag kayo po ba ay nagpatawad sa inyong kapatid, nalilimutan niyo ba? Sino po yung pag nagpatawad sa inyong, sa mga nagkasala sa inyo, pinaforget niyo na rin? Kunyari po, may tawad po. Pasensya ka na doon sa nagawa ko sa iyo. Saguta ko sa iyo sa 10,000. 10 taon na rin, hindi ko man nabayaran. Patawarin mo ko. Siyempre naman ikaw sumusunod sa Panginoon Diyos. Di ba? Pinatawad ka na ng Panginoon Diyos. Ang tanong ko, nalimutan mo na rin po ba yung kasalanan mo? Sino yung sabi na kalimutan? Sino yung sabi hindi niya malimutan pa rin? Dati pa kanina. Laki, 10,000. Alam niyo po, ang Diyos lang ang kayang mag-forget. Pero tayo po, hindi natin malilimutan. Pinatawad natin sa tao,
Pero hindi po natin malilimutan yun. Pwede ba yun? For example, umutang siya ng 10,000, hindi siya nakabayad, pasensya ka na. Malaki talaga pinagkagastusan, wala na akong ibayad sa iyo. Talagang wala akong maibibigay sa iyo, pasensya ka na, sorry. Pinatawad mo. Yung pagtitiwala ba ay naibibigay mo muli sa kanya? Hindi na. Pinatawad mo, pero yung trust, wala na, di ba? So, hindi natin malilimutan. Ang gagawin lang niya talaga, para malilimutan, talagang totally na magkaroon ng trust ulit at bayaran niya yung mga utang niya. Pero ang Panginoon, hindi ganon. Tayo po mga tao ganon, kahit nagpatawad po tayo, ay hindi pa rin natin malimutan. Lalo yung mga asawang lalaki, at saka babae, isang bansa ka na nagloko. Pero nagpatawaran. Kung sino man yung nagkasala at sino yung nagawa ng kasalanan, ay hindi pa rin malilimutan yon. Kasi nandun pa din yun eh. Nagpatawad, pero yung kasalanan ay nandun. Yung trust ay nawawala, no? So kailangan pa rin i-develop, no? Pagbayaran po. Yung mga nawalang pagtitiwala na po. Pero ang Panginoon, hindi. Kapag humingi ka ng kapatawaran sa ating pong Panginoon Diyos, patatawarin niya. Kalilimutan lahat ng mga ginawa mong kasalanan. At hindi lamang yon, hilinisin ka pa niya. Diba? Ano pa yun? Hindi lang nililisin ka, hindi lamang nililisin ka niya, bibigyan ka pa niya ng panibagong damit. Kusila na puti. Ang description nga po ay tulad ng isang niebe. Ano po ba yung niebe? 8 niebe? Kaya, no? 8-9. Niebe. Yung snow yun. Snow. Niebe. Kaya nga po ay make sure na ang pananampalataya po natin ay nakatayo po sa saligan ng kalakasan, kapangyarihan ng ating pong Panginoon Diyos. Saligan ng pagliligtas mula sa ating pong Panginoon Diyos. Meron po tayong solid ground kung tayo po ay nananampalataya at nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, ang buhay ay may pag-ibig. Dapat may pag-ibig tayo, pag-ibig sa ating pong Panginoon Diyos. Solid ground. Pangalawa, sabi po dyan, I will build my church. Sabi po kanina, no? Kanina yung kinatara ko una, the Church of God Is moving. is moving, di ba? So sabi ko, exact yung yung kanta na inawit kanina, tapos pati mga verses na nagsasakto sa message ngayon. Sabi po kanina sa verse na binasa po natin, I will build my church. Pangalawa, Jesus is the maker and builder of the church. Ang tanong ko po ay, although sinabi ito ni Sister Celo kanina, what is the church? Ano yun? Sige po. Okay lang. What is the church? Okay. Sabi po dyan ay, it refers to people, not a structure or building. Okay. Ito po ay place lang ng ating pong gathering. Place lamang po ito. Pero ang tunay na church, ang bawat isang naririto, ako po ay isang church. Ang bawat isa ay church. No? Lahat po tayo nandito, pag pinagsama-sama po ay church o tinatawag na iglesia. Sabi po yan ay Christ-gathered people, an assembly of believers. Tayo po ay sama-sama pong nananampalataya sa ating po Panginoon Diyos. Ang tawag po sa atin ay church. The body of Christ. So, at ang Panginoon Jesus, ang siyang ulo ng ating pong iglesia. The church is made up of all true believers. Tayo po pang lahat ay nananampalataya sa ating po Panginoon Diyos. Amen. Diba? So tayo pong lahat ay matatawag na church. Alam niyo po, wala pong Kristiyanong hiwalay sa church. Hindi pwede mag-solo na wala pong lone ranger ng mga Kristiyano. So, matatawag po tayong church kapag tayo pong lahat ay sama-sama nag-build together na po nagpapalakasan po sa bawat isa. Bawat isa po sa atin
ay part ng body. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay member ng JTCS. Ibig ko ba ito? Tayo po bang lahat ay member ng JTCS? Kapag tayo po bakit po kailangan maging member? Tayo po ay part ng body. Ibig sabihin, tayo po lahat ay may kanya-kanyang galing. Bakit sinasabi natin maging member? Kasi iba pa yung part po, sama-sama po tayo, sa katawan tayo po lahat ay may iba-ibang bahagi po. Bakit po ginamit yung salitang member? Dahil po pag sinabi natin member po tayo ng isang church, ang church po yan, ang church po nagbibigay po sa atin na kalakasan, discipleship, lahat po ng growth ay nagmumula sa ating pong church. Kailangan po natin maging membro o maging kabahagi na isa pong iglesia. Sabi po sa Romans 12, verse 3 hanggang 8, sabi dyan ay bakit ito siya nasa kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Kaya din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Lahat po tayo, meron na po tayong mga kaloob. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalta ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pong pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglilingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigayin yung kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, ay mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ng kaloob, gawin ninyo yan ng mayroong ganap. Sa tingin ko po, kayo pong lahat ay pinakasama sa mga kaloob na yan. Diba? Pagkakawang gawa, meron po tayo niyan. Ano pa? Pagbibigay kaloob, meron po tayo niyan. Pagtuturo, pag may kasalanan ka, turo ka ng hindi po yan ha. Isa po kasi may kasalanan eh. Pagtuturo po, ang salita po ng Panginoon Diyos na po. Alam niyo po tayo pong lahat ay meron po tayo narinig na salita ng Panginoon Diyos. Meron po tayong kakayanang magturo. Alam niyo bakit? Tayo po lahat ay inatas sana ibahagi ang salita po ng Panginoon Diyos. Kung kaya po natin ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos, tayo po mismo ay nakapagtuturo ng salita ng Diyos sa mga hindi pa mananampalataya. At gagawin niyo po yan ng meron kaganahan. Tayo, ginagawa niyo po ba itong Tay? Ginagawa niyo po ba itong pangkit? Nakasimangot kayo. Saya pag may ginagawa ka, ako nga, nung nakita ko doon sa post ni Brother Ren, medyo talagang sumaya ko ba? Sabi ko, meron talagang ginagawa ang Panginoon Diyos. Pati nga yung amplifier, Silbi nagbigay ng huwag yun ang pakasipret eh. Sa mga nagbigay ng amplifier niya, nagsama-sama kung sino man. Sana, nakikita ko naman po talaga yung kaganakan po. Ayan, dapat po ay meron po tayong kaganakan sa ating po mga ginagawa. Dahil po yan po ay kaloob ng ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po ba ang purpose ng church? Ano po ba ang purpose ninyo? Bakit kayo nandito? Bakit po merong church? Sabi po dyan ay the church's main purpose is to become a visible demonstration of Christ in the world. Kaya kayo nandito kasi meron sa inyong mga taong nakatingin. Ang mga mananampalataya ba yan? Bakit ganyan ang ugali? Dapat makita, mga mananampalataya yan, kaya ganyan ang buhay niyan, maayos, masunurin, magalang, marespeto. Yan po ang demonstration of Christ in the world. Nakikita po sa atin, tayo po ang nagre-represent sa ating pong Panginoon Diyos. Lalo na pag nakikitaan tayo ng worship, teach o tuturo, fellowship, evangelize, and serve. Okay, sino po rito yung nag-worship sa Panginoon Diyos?
Kami yata yung dalawang ito eh. Sila po. Lahat naman po tayo, di ba? Sino rin hindi nagtuturo? Ituro niyo yung katabi niyo. Turo niyo. Turo niyo. Ito, nagtuturo. Tinuro. Alam niyo po yung pagtuturo niyo po. Mga simpleng bagay na naman niya. Mahal ka ng Panginoong Diyos. Hindi na kinakailangan ito eh. Kung meron ka nakausap ng mga tao na hindi mo kakilala, bago kayo mag-iwalay, pwede mong ipanalangin. Ito po. Nung nalang po ay, nung nagtrabaho po ako, first job ko po ay, dito po ako noon. Tapos ay, nakilala ko po yung munang supervisor ko. Sabi niya talagang, makadiyos na yung mga tinuturo ko kasi siya po ay, seeker siya, pero yung mga sinasabi ko sa kanya yung sa ating pagparanan Diyos. Nung first job ko yun, nung nag-retire ako, early retirement ako, siya rin yung tumawag sa akin, kumusta ka na? Sabi ko, nag-retire na ako. Pero maganda doon, bago kami nagtapos sa amin pong pag-uusap, sabi ko, pwede ba ipanalangin kita? Sabi niya, oo naman, ipanalangin. Sila ba naman hindi sila ba naman ang hindi sa tatanggi sa panalangin mo? So, nanalangin kami. Teach. Sa makita ng panalangin natin, no? Nagtuturo po tayo ng tamang direksyon na nagmumuna sa ating pag. Hindi mo naman kinakailangan magdala ka ng Biblia, although kinakailangan yon. Pero kung hindi mo na kailangan i-memorize lahat, sabi mo lang, halika dito. Manalangin tayo. Alam niyo po, walang taong tatanggi sa Diyos sa panalangin na nagmumula sa ating mga kaibigan, o yung panalangin po na i-address po natin sa ating Panginoon Diyos. Lahat po yan na naisin na manalangin. Fellowship, tayo po lahat, may mga fellowship sa bawat isa. Amen. Tayo po lahat ay nagkakamustahan, o ngayon lang po tayo nagkakamustahan. So, meron po, kasi nga, demonstration po tayo ni Christ na po, dito po sa ating kapaligiran, evangelize. Alam niyo po, yung pag-i-evangelize po yan, buhay lamang po ninyo, makikita na po si Kristo. Paano po kayo mabuhay? Ang buti-buti niya. Tuwing linggo nagsisimba sa JTCS. Naging maayos ang kanyang buhay. Lahat po ba tayo naging maayos ang buhay? Amen. Amen na po. Dapat po lahat tayo naging maayos ang buhay. Kasi nakikita po yan ng tao at hindi lang po nagtatapos yan. Kinakailangan po ng cleaning po din po tayo sa bawat isa. Ang dahil po natin pangailangan sa iglesia nito po. No? So kinakailangan po natin maglingkod ng mayroong kagalakan. Ang una ko pong ministry, kung natatanda ko ni Brother Led, ako po yung nangailangan po kami ng fundraising, no? Fundraising. So, ang ginagawa po namin nakaisip po kami ng banda kung maganda yun. Yung bote, tsaka dyaryo. Uso pa kasi yung mga bote, dyaryo nun no? So, nagkanakat po ako dyan, may dala ako sa ako. Tapos, nangungulit ka pa ng bote, tsaka dyaryo. Sabi ng tatay ko, nagtapos ka ng pag-aaral, yan gagawin mo. Ministry po ito. Ginagawa po yan sa ating pong Panginoon Diyos. CSD? Sa CSD. CSD, oh. Community Service. CST, no? Oh, CSD. Saturation Team. Saturation Team, no? So, yun po, no? Bawat isa po sa atin, meron pong kaloob. Wala po sa atin isa man ang wala pong kaloob. Pakisito mo yung katabi. Marami kang kaloob. Marami kang kaloob. Gamitin mo yan. Para kay Lord. Marami kayang kaloob. Marami kang kaloob. Kayong dalawa. So, ang gagawin naman po natin ay ito, meron kaloob sa pagkikitana. gamitin po ang bagay na yan. Yan nga po ang tanong. Diyan, marunong As a kumanta. church, po. Meron po akong tanong ito. Drum din daw yun si Jam, di ba? Oo nga, magdadrop din. As a church, May gitarista na. Ayan, are ayan, you si a Jana. church member Ayan, marunong din kumanta. or a church goer? Sige po. Sino po rito yung church member? O, church member daw. Yan. Sino po rito yung church goer? Church goer, magkaiba yun eh. Si church member ka na eh. Si Rainier eh. Oo. Ikaw, Jam, ano ka na? Kapag tayo po Church lahat member, ay di ba? church member,
Kasi bilong tayo sa one body. Pag sinabi tayo bilong tayo sa one body, lahat po ng nangyayari sa body yon, kasama ka sa gumagawa. Bakit? Diba, tingnan niyo lamang po inyong katawan. Aling bahagi ng inyong katawan Kuya, ano to? ang hindi gumagawa? Tingnan niya. May sumagot sa akin yan eh. Meron. Paloso ko naman din yan sagot. Ano yun? Ang palang ginagawa? Yung libag. Kaya nga yung libag, tinatanggal yan eh. Tinatanggal sa katawan yan, yung mga libag yan eh. So kung titingnan po natin, wala pong bahagi ng inyong katawan ang hindi po kumikilos. Lahat po yan ay nagsisynchronize. Ito po. Ang sabi nila daw ay yung pinaka-hiniliit po ng yung paa, wala daw pong gamit yan. Tama ba? Ano sa tingin po gamit ang hiniliit sa paa ninyo? Pambalanse yun eh. Yan, maganda yan. Pambalanse po yan kaya ka nakakatayo dahil po sa hiniliit po na inyong paa. So pag wala po yan, hindi kayo makakabalanse. Mahalaga po ang bawat parte ng Panginoon, ang bawat parte ng ating pong katawan. So lahat po yan ay nagkakanya-kanya po ang kanyang gawa. Alam niyo po, ang buti po ng Panginoon Diyos, pag sa bahagi po ng ating katawan po, talaga pong yung bang design po ng Panginoon Diyos na maayos. Bakit kaya dalawa ang mata? Yan. Matanong mo yan eh, bakit kaya dalawa ang mata? Bakit kaya dalawa rin ang tenga? Bakit kaya bakit kaya meron lang isang bibig? Bakit kaya ang ilong natin, ang paghinga natin pababa, hindi pataas? Mabuti ang Panginoon Diyos. Kasi gano'n mo naman, kung gano'n natin pataas, di ba? Umuulan pa ng lulod nun. Diba? Lulusok pala sila. Lulusok pala sa dagat, nandito pala, patay na. Doon ka na lang mag-share sa Sabado. Pero kami prayer meeting tuloy pa. Ito na rin ko siya. Pero pwede ka mag-message kung may mga... Alam niyo po, para at least wala ka tayo makapamagay. Ginawa ang church, bahagi po tayo. Meron po tayo kanyang kawain. Amen po ba? Kaya marami pong panawagan dito po kanina po. Tayo pong lahat ay may kanyang kaloob. Gamitin po natin yan. Ulitin po natin, sino po dito ang church member? So, marami na. Sino rito yung church goer? Magaling ka magturo. Tagaturo. Tagaturo yung iba, tagaturo. Alam niyo po ito message ng para po sa mga church goer. A message to a church goer. Don't come to church to get a blessing. Come to church to be A blessing. Hindi lang yung makikinig ka, kukunin mo lang yung blessing ng mensahe. Hindi po, dapat maging blessing din po tayo sa bawat isa. Kapag nakita ka ba, nag-bless sa iyo yung kapatid. Napapalakas ba siya? O nangihina? Ano ba mga kapatid? Buti ko naliligo, hindi naman naliligo. May stress eh, no? Nagiging pagpapala ba tayo? Ano pa dyan? Don't come to church to see what you can get out of it. Nako. Yung mga benefits lang ng makukuha mo sa church. Nako. Ang pinupunta mo, pag wala na ibinibigay ng church, ulo, wala na rin po. Come to church to see what you can put into it. Ano ba ang pwede mong i-contribute kung tayo po ay church goer? At ang pangatlo, sabi dyan ay be an active member of the church. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, last na po ito.
And the gates of hell shall not prevail against it. Pero niyo po, kahit po yung gates of hell niyo po, hindi makapananaig. Kaya sabi dyan ay, Jesus promises to preserve and secure His church. I-preserve po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Marami po pangako ang Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay sasama niya at hindi niya po tayo iiwan. Gates of hell represent the power of evil and death. Okay. Meron pong ginagamit na temptation to Satan, lalo tigit sa ating pong mga mananampalataya o sa church. Ayan. Gates of hell represent the power of evil and death. Okay, basahin ko natin yung ginagamit po ni Satan na panunukso sa atin. Sabi ko sa 1 John 2:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ano pa ba ibig ng pagnanasa ng laman? Lust of the flesh. Ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamalaki sa buhay. Pride of life. Pride of life. Na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ginamit po yan ni Satan, ni Eva. Diba? Sino ba si Eva? Eva, Adam. Ginamit po yan ni Satan. Ginamit po yan ni Satan. Yan tatlong yan. Di ba? Nakita, lust of the eyes. Nakita ni Eva yung prutas doon. Napakagandang prutas. Lust of the eyes. Di ba? Hindi lamang yan dahil ginamit yung panukso, lust of the flesh. Masarap yan. So, kinain niya. And then pride of life. Kumbaga, parang ayaw niyang aminin na siya po ay nagkasala. Ayaw nilang aminin ni Adan na sila po ay sumuway sa Panginoon. Ito kasi yung babae ito, binigyan sa akin kaya ako nagkasala, kaya namin kinain niya. Pride of life. Alam niyo po ba, ginamit po yan ni Satanas kay Jesus. Kung ginamit ni Satanas yan kay Jesus, therefore, gagamitin din po yan sa inyo. Pero ikakwento ko muna sa inyo kung paano yan ginamit ni Satan kay Jesus. Kung naalala niyo po yung 40 days and 40 nights, ako dinala siyang ng Espiritu Santo, si Jesus doon po sa ilang. At siya po ay, nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Okay. Ito po yun, lust of the flesh. Ano po ba ibig sabihin ng lust of the flesh? Una, lust of the flesh, a desire to make the flesh feel satisfied, contrary to God's will. Hindi lahat ng lust of the flesh ay about sex. Ano man ang mga pangailangan mo ng iyong katawan, contrary sa kagustuhan ng Panginoon Diyos, lust of the flesh. Kumain ka ng kumain na marami, pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon Diyos, kumain na marami, lust of the flesh. Sabi ng doktor, huwag kang kakain yan, kumain ka pa din. Kasi mga doktor, ginagamit ng Panginoon Diyos para gamitin, para i-correct ka. Anong ginagawa pa natin? Kumakain pa rin tayo. Sino mahilig sa taba? Okay lang yan, pag wala naman sinasabi siya na okay kumain. Kaya nga nakatas ka ako eh. Dalawang kamay. Puro kayo ng tura ah. Ayan, po. Sabi ko ni Satan ganito. Siya po eh, siyempre gutom na yun eh. Sabi ko ni Satan eh ganito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Di ba? Lust of the flesh. Kasi gutom na gutom siya eh. Kinakailangan niyang punan, no? Busugin ang kanyang sarili. Lust of the flesh. Ano po sabi ni Kristo? Sabi po dyan ay, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayan ba doon? Kaya nga po pag nagugutom ka ang bagay mo, magdasal ka ng pagkain. Diba? So manalangin po tayo, si Lord naman talaga nagbibigay eh. Pero lahat ng imposible tayo gawin ng Panginoon. Alam niyo po ba, kaya kayo musiki ng Panginoon Diyos kahit hindi kayo binibigyan ng pagkain?
Sabi niyo posible, wala pong imposible sa Panginoon Diyos. Yung patay nga kaya niyang kuhanin. Yung pangbusugin ka. Hindi na kaya gawin. Yung 5,000 tao na kumain naman, ilang isda, ilang pirasong isda, nabusog at sumobra pa, kaya niyang gawin. Ikaw nagutom, hindi ka kaya busugin ng Panginoon Diyos. Wala pong imposible sa ating po, Panginoon Diyos. At hindi po tayo nabubuhay, tayo lamang po sa mga kinakain po natin. Tayo po lahat nabubuhay ayon sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ka malakas, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Alam niyo po, maaari ay may mga karamdaman kayo. Pero dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos, pinangahawakan mo yung mga pangako ng Diyos, yung mga karamdaman natin na hindi natin alam na meron talaga yung karamdaman, hindi na rin sasabihin sa iyo ng Diyos na pinagagawa. Kasi tunay siyang tapat at kaya niyang taparin ang kanyang pangako. Kaya tayo lumalakas, hindi dahil sa dami na mga kinakain natin. Kaya tayo nagiging malakas, kundi sa dami ng salita ng Diyos na nakukuha po natin mula sa ating po Panginoon Diyos. Tayo pong lahat na nabasa ng Biblia. Amen. Amen. Ang tanong ko muna, may Biblia pa kayo? Yun. Binabasa niyo. Yan. Dapat babasahin po natin ito. Yan po ang nagpapalakas po sa atin. Kaya nga madalas mo na akala nila wala, pero meron. Kapag alam mo ang salita ng Panginoon Diyos, lagi po may ginagawa po ang Panginoon Diyos. Lagi mo siyang nagpapatuloy, hindi nagtatapos sa lahat ng mga plano niya sa iyo. Hindi lamang sa iyo, maging sa mga susunod pa sa ating lahi. Put God first. Alam niyo po, kapag inulam ang Diyos, panalo ka na. Diba? Ang kalimitan na ginagawa po natin, ginagamit ni Satan sa lust of the flesh, ay yung trabaho ng trabaho. Napansin niyo po ba yung trabaho ng trabaho? Pag trabaho ng trabaho, nawawalan ka na ng oras sa pamilya mo, lahat ng mga pinag-ipunan mo, gagamitin mo rin yan sa panggamot mo. Mas mabuti lang magpagalit sa Diyos habang nagtatrabaho mo. Unahin po natin ang ating po Panginoon Diyos. Put God first. Kapag inuuna po natin ang ating po Panginoon Diyos, bahala ang Diyos sa iyo. Dahil alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Mas bibigyan ka ng lakas, ng talino, at pati trabaho mo, i-bless ng ating pong Panginoong Diyos. Ano ba? Pangalawa, lust of the eyes, a desire to have what we see. Diba? Yung gusto mong makita, makuha, yun nakuha mo. Sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng daigdig at kapangyarihan kung sasambahin mo ako. Kaya nga po ang hari ng mundong ito, sino? Si Satan po ang hari ng mundong ito. Lust of the eyes. Ito po yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga paningin po. Na maganda, na makapagbibigay po sa atin ng magandang status sa buhay. Ano po ba yung mga lust of the eyes po natin? Ano po kayong mga lust of the eyes? Ano po yun? Maganda. Ano po yung mga nakikita niyo maganda na gusto mo? Kotse. Kotse, di ba? Lust of the eyes yan eh. Kotse. Ano pa? Bahay na maganda. Ito naman. Kayamanan, mga lust of the eyes yan. Ano pa? Ano pa? Pagkain, masarap na pagkain, di ba? Damit, magandang damit, di ba? Nasa gusto natin makuha yung mga bagay na yan. Pero sinasunod po nun eh, yung mga bagay na yan ay gusto mo makuha, pero hindi naman tayo, nalilimutan natin ang ating pong Panginoon Diyos.
Kaya sabi, bibigyan ko siya mga bagay na yan kung sasampihin mo ako, sabi ni Satan kay Jesus. Kaya sabi niya, kaya sinabi niya, ni Jesus kay Satan, lumayas ka Satanas. Sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin. Alam niyo po yung mga bagay na nakikita po natin kapag nakikuha po natin. Ano yung mga bagay na meron ka na? Ang talagang gusto mo, tapos meron ka na. Trabaho, ay ito pa. Sapatos, cellphone. Diba? Ang tawag po dyan, sabi ng ganun ni Satan ay ganito. Ibibigay ko yung mga bagay niya sa iyo, basta sasambahin mo na ako. Alam niyo po ba, kapag ang buhay po natin ay nauubos sa mga bagay na meron po tayo, ano man yan, trabaho, ano pa, cellphone, ano pa, ano man bagay na pinagkakabala mo, pati nga yung mga telenovela eh, Korean novela, ano po. Ang tawag po dyan ay idol. Idol worship, ano po. Iba na po ang idol po ngayon, hindi na po yung mga ributo. Ang idol po natin ngayon, pwedeng tao, pwedeng bagay, basta anumang bagay na ipinagpapalit mo sa ating Panginoon, yun ang idol mo. Ano bang mga bagay na idol mo? Facebook, naging idol po natin ang Facebook. Kalilimutan natin ang pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ano pong gagawin po natin? Last of the eyes. Sabihin, meron tayo ng gusto. Ang gagawin po natin ay pananalangin natin sa Panginoon. Kung nanaisin mo, nais ko po yung mga bagay niya. Sa Panginoon po natin hindi. Kung meron po kayo mga, kaya po may mga Facebook po kayo na po, huwag kong kanilig ko mag-share ng Word of God. Sila Diana, sila Brother Lily. Mag-share po tayo ng Word of God. Sunod po sa ating mga cellphone sa mga Facebook po natin. At di naman po yun, katulad ng gawain ganito, pwede po natin i-share na meron po tayong gawain ganito. Mag-invite po. Any word of God na pwede natin i-post, nag-reach out po tayo. So gamitin po natin yung mga bagay na yan para po sa ikalulugod ng ating pong Diyos. Lastly, pride of life. Ano ibig sabihin yan? The arrogant spirit of self-sufficiency. Ibig sabihin ay mayabang nakamit ko yung mga bagay na ito dahil sa galing ko. Pride of life. Anything that leads to arrogance, pretension, pagkukunwari, pride in self. Kapag meron po tayo ano ba sa Tagalog ng pride? Ha? Mapagmataas. Pagmamataas. Yun, pagmamataas. Disrespect, wala pong gana. At yung boasting, pagmamalaki na po. Yung mga bagay na yan ay itinataas niya yung sarili niya na kaya ko nakamit yung mga bagay na ito ay dahil sa galing ko. Pride of life. Kaya ako nagkaroon ng kotse dahil nagsisikap ako. Diba, nagtrabaho ako maligid. Pride pa din yun. Bakit ka ba nagkaroon ng kotse? Sa pagsisibikat ko, hindi. Dahil sa buhay na binibigay sa akin ng Panginoon Diyos. Bakit ka nagkaroon ng bahay? No? Dahil ba sa pagsisikat mo, hindi. Isa yun sa nagamit, pero ang totoo niyan, pinalalakas ka ng Panginoon Diyos, binibigyan ka ng protection, binibigyan ka ng katalinuhan, para makamit mo yung mga bagay na yan. Pride of life, kapag hindi mo kinonsider ang Panginoon Diyos na meron kung anong meron ka, meron po tayo pride of life. Yung mga bagay na yan, lust of flesh, lust of the eyes, pride of life, kapag yan ay hindi po natin nagawasan, na nagupay po sa atin si Satan. Pero dahil alam po natin ang salita ng Panginoon Diyos, yung mga bagay na yan, yung tatlong yan, nasisira sa atin, never na po yan magtatagumpay sa atin. Amen po doon? So, palakpakan po muli natin natin. Kaya nga po, ang sabi niya, ni Satan sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka, no? Sabi ba kay Satan, kung ikaw nga anak ng Diyos, no? Pinapakita, anak ka ng Diyos. Magpatihulog ka at sasaluhin ka ng mga anghel at hindi ka masasaktan. Kung siyempre si pagpapatihulog ako na nga ang Diyos, hindi mo nakikilala, pride of God. Yun. Hindi ginawa niya si Siyad.
Ang sagot ni Jesus, huwag mong susubukan ang Panginoon mo, Diyos. Hindi sinabi niya, no? Wala yung term na pride, parang yun. Kasi sabi ni Jesus huwag mong susubukan ang Panginoon mo, Diyos. Kung tayo yun, di ba, kung tayo tunutokso, huwag mo akong subukan, ako ang Panginoon mo. Parang gano'n no? Pero hindi niya sinabing ako, huwag mong susubukan ang Panginoon mo, Diyos. Siya lamang ang iyong sasambahin. Sabi po sa Romans 8, verse 8, sabi po yan, God promised us that we will have the strength to fight and the strength to win. Ano po, mabuti ang Panginoon Diyos. Meron ka ng kalakasan para lumaban. At hindi lamang yun, meron ka ng kalakasan para magtagumpay. Amen po lang? Amen. Sabi po sa Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Unbeatable. Sino ba matatalo? Diyos na to. Siya ang maker, builder, creator. Sino ba ang nalaban sa atin? Sabi po sa Romans 8, verse 7, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ano ba ibig sabihin ng more than conquerors? Ano ba ibig sabihin ng more than conquerors? Diba yung mayroong, kunyari sa boxing, sa boxing, ano yan parang kunyari, si Mayweather, no? Kailan ba si Mayweather? Yung boxer, tapos yung kalaban niya ngayon, ang pangalan, Conqueror. Ang Conqueror naman yung pangalan, kunyari, Conqueror, no? So, bukas din kalaban, magaling. Tapos siya po ay tinawag na may kalaban si Conqueror. Kisigawan yung mga tao. Conqueror, no? Pagdating sa lola, sa ring, no? Abay, pumaporma pa lang, pagsuntok, bagsak agad yung kalaban. Sabi ka ng mga tao, sisigawan, Conqueror. Talagang magaling na magaling siya. Tapos lahat ng mga nilabanan niya, at hindi nila 5 yung kinalaban niya in one day. Lahat yun napanalunan niya. Natalo niya lahat yun. Kaya nga tawag sa kanya, Conqueror. So dami niya napanalunan, dala-dala niya. Pag uwi niya sa bahay, sabi niya sa misis niya, ang dami kong napanalunan. Sabi ng magkano napanalunan mo? 1,000,000. Sabi ng asawa niya, akin na yan. She is more than conqueror. Diba? Pero nang nagtagumpay, pero mas higit pa tayo sa mananagumpay. Ang sabi ng Panginoon Diyos, in all these things, we are more than conquerors. Hindi lamang tayo basta na-conquer natin dahil sa tulong ng Panginoon. We are more than conquerors sa tulong po ng ating pong Panginoon Diyos. Pakisabi niyo sa inyo mga tayo, we are overcomers. We are overcomers. Naniniwala ba kayo na tayo kung lahat ay tagumpay? Tayo kung lahat ay mananagumpay. Kayo ba yan? Amen. Mananagumpay. Tignan nyo nga yung mga yung mga katabihan. Tignan nyo. Yan ba yung mukha ng tagumpay? Magkano na lang? Tagumpay, Nix. Tagumpay yan. Basta ni Cristo, lagi po tayong tagumpay. Alam niyo po, ganda po ng bago po kayo pinanganak, panalo na kayo eh. Alam niyo po ba yun? Amen. Ipinapanganak pa lang kayo, panalo na kayo. Alam niyo po ba, kapag nagsamang lalaki, sa pag-asawa pa lang, lalaki po ba? Diba magkatalik yan? Meron pong sperm cell yan eh, tsaka yung egg. Diba tama ba yun? Egg, tsaka yung sperm cell. Yung sperm cell, ano yan eh? Milyon. Isa lang naman yung, tama ba? Isa lang naman yung egg cell. Tapos yung sa lalaki, yung sperm cell yan. At alam niyo po ba kung ilan yung papasok sa egg cell?
Isa lang. Katabi mo, yun ang lupas. Tayo na po yun. Tayo na po yun. Ibig sabihin pa lang, pagkapanganak po sa atin, tagumpay na po tayo eh. Bilyo mo, meron milyon yung kasama mo, ito kong nakalusok. Panalo na po tayo. Pakisabi mo, sino? Pakisabi niyo sino katabi, unbeatable. Unbeatable. Unbeatable ka. Wala na, unbeatable Unbeatable ka. Si Alan, unbeatable. You are unbeatable in Christ. Dahil po tayo ay tagumpay na sa ating po Panginoon Diyos. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay panalo. Amen. Makatapat niyo yung katabi, panalo ka na. Halo ka na. Panalo ka na. Dahil tayo ay panalo na. Dahil meron po tayong Kristo sa ating pong buhay. Amen. Palakpakan po muli natin ang Kristo. In summary, we are unbeatable because Jesus is the rock, the foundation of our faith. Pangalawa, Jesus is the maker and builder of the church. Siya po ang nagpapalakas sa atin as church. Pangatlo, Jesus promises to preserve and secure His church. Lahat po ng pagtatagumpay ay nasa atin. At ipinagkaloob niya na nga ang authority sa atin po. Kaya po tayong lahat ay mananagumpay. Kaya ang gagawin lamang po natin sa Hebrews 12 verse 28, kaya pagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya ang ngayon maggalang at Attention. to God. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Muli Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri ng pagpasalamat sa Panginoon. Unay nga Panginoon Diyos na Ikaw ang saligan ang bato, ang saligan ng aming pong pananampalataya. Lord, Ikaw Panginoon Diyos ang builder namin. Ikaw Panginoon ang maker namin Panginoon. As church, Ikaw ang aming head. Alam namin marami kang kalabit binigay sa bawat. Lord, dalahin po namin na magamit namin ng mga kalabit ito ayon sa kaparaanan mo. Kaya maraming po salamat. Laging Panginoon, sabi mo nga ay gates of hell. Hindi po makakapalit sa amin. Nakita po namin, Lord, ang paraan ng kaaway, paraan ni Satan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Lord, ang mga bagay na ito ay hindi namin kayang pagtutugpayan kung hindi, Panginoon, kami magpo-focus sa iyong mga salita ng sentro ng aming buhay ay ikaw lamang, Panginoon Jesus. Kaya Lord, samahan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, sa aming journey bilang mga mananampalataya. Ikaw ang siyang pagtuloy na maghubog sa bawat isa. I-preserve mo, Panginoon Diyos, ang bawat isang narito. As church, talagay ko namin, ikaw ang siyang pagtuloy na itatas namin sa lahat ng aming kung gagawin bilang iglesia mo sa lugar na ito. Talagpuin ka, talagpo namin, Lord, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng iyong gabay, ang lahat, Panginoon Diyos, ng ibinibigay mo sa bawat isa ay binabalik namin sa iyo ng mayroong pagkataas, pasasalamat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hello. Tayo dito ay mawit na ating closing song. Church of God. Church, tayo po tayo lahat at awitan natin ng Panginoon bago tayo mag-pagpapili. Ay, meron po tayong kain. Keep a victory sound. The church of God is moving.
Yan, kumakanta ka na. Di ba ikaw yan? Di ba ikaw yan? Yan, okay mo. Di ba ikaw to?